Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nagrebelde si Iris at umalis sa kanilang bahay. Naguluhan si Benigna at naghinala na sumama ang anak kay Jano. Kaya pumunta sa bahay nila Jano pero wala si Iris dahil nasa tirahan nila Ella na kaibigan niya. Ganoon na lang ang galit ng boss ni Bert dahil naagaw ng mga pulis na pinangunahan ni Jano ang kanilang kargamento. Kaya nagalit din si Bert kay Jano dahil hindi lang niya karibal kay Iris, kundi tinik pa sa kanilang daan. Nagtagumpay sina Jano na nang-read sa plantasyon ng marijuana. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Dito sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Each moment of my life. Ang sweet naman ninyong dalawa. Akala ko puro pag-alala ang binibigay ng nobyo mong pulis. Kung meron ng hindi tapat, may mga tapat din, Ella. Sa bagay, ang tagal naman na kayong magkasintahan ni Jano. At kabisado mo na ang ugali niya. Totoo yan. At masasabi ko na wala na akong kahanapin pa sa kanya. Masasabi mo pa kaya na wala na kayong problema? Kahit alam mo na hindi tanggap ni Tita Benigna ang relasyon ninyo? Yan ang hindi ko alam. Una sa lahat, may Bert pa na kontrabida. Ano? Kaya mag-ingat ka. Hindi mo alam kung anong gagawin ng lukulukong adik na yun. Oo, Ella. Hindi ko papayagan na magtagumpay siya sa masamang hangarin sa akin. Mabuti naman kung nagtagumpay kayo. Pero may nasugatan sa mga kasamahan namin. At may namatay sa mga nakalaban namin, Itay. Mag-ingat ka, anak. Sigurado nagalit sa iyo ang mga kalaban niyo. Nakahanda kami, Itay. Kailangan na mapatigil ang mga yon sa masamang gawain nila. Mga demonyo ang mga yon. Anak, may sasabihin ako sa iyo. Ano yun, Itay? May problema ba? Pumunta rito ang ina ni Iris at hinahanap ang anak niya. Ano? At nagbanta na idemanda kanya ng kidnapping.
paano niya gagawin yan, Itay? Hindi ko naman itinanan si Irish. Ay, alam ko, anak. Huwag niyo nang problemahin yan. Oo nga pala, Itay. Pupunta kami ni Irish sa Baguio. Bukas. Bakit? May bakasyon ka ba? Opo, Itay. 1 linggo ang ibinigay na bakasyon namin sa aming tagumpay. Ganun ba? Ay kung paano, ay pag-usapan na lang namin ang pagpapakasal namin ni Irish. Sige, kayo nang bahala sa bagay na yan. Nang sa ganon, wala nang makadlang pa sa amin. Nagusto ko ang music na yan. Mula sa stereo ng sasakyan mo, ha? Oh, ngayon mo lang ba narinig ang kantang yan? Hindi. Ilang beses ang naririnig ko sa FM station. Hindi ko alam na lagi palang pinapatugtog ang kanta na yan. Baka naman, Tune of the Week yan. Siguro. Oo nga pala. Kumusta naman ang sinabi mo na bakasyon mo? Bukas na. Kaya mag-emergency leave ka at pupunta tayo ng Baguio. Sure ka? Oo naman. Oh, kumusta naman ang mama? Hindi ko alam. Alam mo bang pumunta ang mama mo doon sa bahay namin at hinahanap ka? Ano ba naman ang mama? Hindi ba pumunta doon sa opisina ninyo? Wala naman daw. Baka nahiya lang kung malaman nila na wala ako doon sa bahay dahil umalis ako dahil sa kanya. Paano na kung malaman niya na magkasama tayo na pupuntang Baguio? Ano naman kung malaman niya? Gusto mo bang magpakasal na tayo? Ang totoo, may ninong ako na judge doon sa Baguio. Kaya pwede tayong magpakasal sa kanya. Ganun ba? Nasa hustong edad na tayo. Kaya kahit walang pahintulot ang mga magulang natin, lalo na sa'yo, kaya magpakasal na tayo. Hindi na ako tatanggi para wala nang magawa ang mama. Pagkatapos, iuwi kita dun sa bahay. Siyempre, saan ba tayo uuwi sa akala mo? Baka sabihin mo na doon sa bahay ninyo. Ikaw lang, kung gusto mo na doon tayo uuwi para malaman ni mama ang lahat. Ikaw ang bahala. Kung ako, walang problema. Dahil hindi ako takot sa anumang gawin ng mama mo sa akin. Ano? Nakahanda ako sa anumang gawin niya. Ang importante, mapatunayan ko na tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Ganon? Yes, Binibining Cruz. Kahit mamatay pa ako, kung ikaw naman ang dahilan. Anong mamatay ang sinasabi mo dyan? Andito pa tayo sa biyahe. Sige na, yung pagmamaneho mo, asikasuhin mo. Baka naman hindi tayo makarating ng buhay sa Baguio. Girl, I need you. I need your love. Kayo palang sinasabi na naghahanap sa akin, Tita Benigna. Saan naroon si Irish? Bakit hindi ko siya makita? Totoo bang nag-emergency leave? Opo, Tita. Habang hindi siya umuwi dun sa bahay, nakitira ba siya sa inyo? Opo, Tita. Akala ko alam ninyo. Wala siyang sinasabi sa akin. Hinanap ko siya, pero hindi ko natagpuan. Akala ko nagpaalam na titira siya doon sa bahay. Hindi ko agad naalala na kumontak siya sa'yo.
Sorry, tita. Hindi ko alam na ganyan. Na umalis doon sa bahay ninyo. At hindi nyo alam kung saan siya pumunta. Umalis dahil swail na anak. Swail ang sabi ninyo, tita? Oo. Ipinilit niya ang gusto niya. Kung anong makukuha at kung ano ang buhay niya sa piling ng patay gutom na pulis na yon. Ang ibig ninyong sabihin, umalis dahil hindi nyo gusto si Jano? Ganoon nga. Bakit ayaw nyo si Jano? Mataas naman ang rangko niya bilang pulis. Wala akong tiwala sa kanya. At alam ko na ang kayamanan lang namin ang gusto niya, kaya niligawan niya ang anak ko. Ano? Isa ring walang alam ang anak ko dahil naniwala sa patay gutom na yon. Kung ayaw ninyo si Jano, sino naman ang gusto nyo na mapapangasawa ni Irish? Si Bert Magno, anak ng isang mayaman. Pero isa raw na drug addict at mailap sa big time na illegal drug dealer. Ano? Dahil may kinalaman siya sa malaking sindikato ng illegal drugs. Kaya ngayon, wanted na. Alam mo rin yan? Opo, tita. Naibalita pa nga sa TV at sa radio station dito sa lungsod. Ha? Kaya, paano pa gugustuhin ni Iris ang ganong tao? Kung ako, mas gusto ko pa si Jano. Hindi lang pulis, kundi mabait pa. Ano? Bakit po, tita? Gusto ninyong mapahamak si Iris sa isang drug addict at masamang tao? Kuwan. Bago tayo mapunta kung saan at makarami ka, saan nagpunta si Iris at nag-emergency leave pa? Nag-honeymoon po sila sa Baguio, tita. Pumunta sila sa Baguio. Mamamasyal daw sila doon. Ano? Pumunta sila sa Baguio? Opo, tita. Baka magpakasal na sila doon. Saan na ba kayo, friend? Nakarating na ba kayo sa Baguio? Hindi pa. Paakyat pa lang kami. Dito pa sa Nagilian Road. Mag-iingat kayo. Tumawag ako dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Ano yan? Kagagaling lang ni Tita Binigna dito sa opisina at hinahanap ka. Ano? Nalaman niya na nag-leave ka at tinatanong ka sa akin kung saan ka nagpunta. Biniro ko pa nga na nag-honeymoon kayo ni Jano dyan. Ano? Ikaw talaga? Ano naman ang sabi niya? Ano pa? Di nagulat. Ay, naku, kung ano-anong sinasabi mo kasi. Pabayaan mo para tumigil siya. At sinabi ko pa sa kanya na bakit mas gusto niya ang isang drug addict. At sinabi ko pa, anong gusto niya? Na ikaw ay mapahamak sa drug addict o sa pulis? Sinabi mong ganyan? Oo naman, dahil naiinis ako. Wala naman akong makitang problema kay Jano. Pero yung addict at illegal drug dealer ang idinidikta sa'yo. Ay, sige na, Ella. Bye. Ano naman ang sinabi ni Ella sa mama mo? Na pupunta tayo doon sa Baguio. Oo raw, para tumigil na ang mama ko na magsulsul sa akin para kay Bert na isang wanted. Sa bagay. Malapit na tayo. Oo, Irish. Kaya dito yung hangganan. O sige, patay mo ng aircon at buksan ko ang bintana. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Sige na nga, para maramdaman mo ang lamig. Girl, I need you.
Uminom ka lang, Willie. Huwag ka nang magsalita. Dahil mainit ang ulo ko. Boss, Maghanda ang Tenyente Tugadi na yon. Malaki na ang atraso niya sa atin. Lalo na sa akin. sabihin lang ninyo sa akin, boss, kung ano ang gagawin namin. Kaya ba ninyong patumbahin ang Tenyente na yon? Oo naman, boss. Dalawa lang kami ni Manding. Alam mo ba, hindi ko gusto ang mayabang. Subukan mo kami ni Manding, boss. Pero hindi yan ang unang paggagawa ko sa inyo. Ano, boss? Kidnapin nyo si Iris. Ang nililigawan nyo na anak ng mayaman, boss? Oo. Kung nasa atin na si Iris, ay hilingin ko kay Giano na iligtas niya ito. Wow, magandang plano, boss. Saka natin patayin ang Giano na yon. Hindi ba magandang plano, Banjo? Isa ito sa magandang hotel. At nandito tayo sa sentro ng lungsod. Okay, Oh, dito tayo mag-check-in. sige. Tawagan ko mamaya si Judge Rigos. Bakit? Talaga bang gagawin natin ang lahat dito, yung sinabi mo? Yes. Bakit? Ayaw mo? Ang bilis naman. At saka na tayo magpakasal sa simbahan. Talagang gusto mo makasigurado, ano? Ayaw ko na may makaagaw pa sa'yo. Sino naman kasi ang aagaw sa akin? Sino pa? Di yung adik. Ano ka ba naman? Sige, sandali lang. At mag-check-in na tayo para makapagpahinga na tayo. Si Mama. Siya ang tumatawag. Nasa banyo si Tiano. Bahala na. Sagutin ko ang tawag niya. Hello, Mama. Saan ka ba naroon? Totoo ba na sumama ka sa pulis? Oo, hindi ko na ipagkaila. Nandito na kami sa Baguio. Talagang swile kang anak. Ikinalulungkot ko kung suwayin ko kayo. Sige, pag bumalik kayo galing Baguio, ay saka tayo mag-usap. Anong pag-uusapan natin, Mama? Dito ko na sasabihin. Sige. Kung ano man yan, kung yan ang gusto nyo. Nagagalit ba? Hindi naman, formal lang. Ano raw ang pag-uusapan ninyo? Hindi ko alam. Hindi bale. At magpapakasal na tayo bukas. Nakausap ko na si Judge. Sige. Sa bagay, kahit hindi pa tayo kasal, hindi nila tayo mapaglayo kahit kailan. Maliban lang sa kamatayan. Nakahanda na ba kayo, Banjo? Simulan ninyo na manmanan si Iris. Ituturo ko ang bahay nila at opisina na pinagtatrabahuan niya. Boss. Kahit anong oras. Siguraduhin ninyo na magtagumpay kayo at walang palpak. Oo naman, boss. Sige. Ito ang budget ninyo. 10,000 yan. Dagdagan ko pa at triplehin ko yan kung magtatagumpay kayo. Areglado, boss. Walang problema. Sisimulan na namin ni Manding at ihaharap namin si Iris sa inyo, boss. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng isang kwento na pinamagatang Dito sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. I've loved you for a long